Ang huling ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay pumanaw, at ang katahimikan na naiwan sa mansyon ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng daan-daang bisita kanina lamang. Nakatayo si Elara sa gitna ng kanilang silid. Ang sutla ng kanyang mamahaling bestida ay dumadampi sa kanyang balat. Ngunit ang pakiramdam niya ay para siyang hinuhubaran sa harap ng buong mundo. Sa kanyang harapan, si Marco, ang kanyang asawa sa loob ng 10 taon, ay walang emosyon na nagtanggal ng kanyang relos. Tapos na tayo, Elara. Ang mga salitang yon ay hindi isang sigaw, hindi isang galit na bulalas. Iyon ay isang pahayag, kasing lamig, at kasing tigas ng diamanteng nasa kanyang daliri. Isang katotohanang ibinato sa kanya na parang basura. Naramdaman ni Elara ang panlalamig na gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang batok. Anong sinasabi mo?" Nanginginig niyang tanong. "Marco, kararating lang natin mula sa sarili nating party, ang ating anniversary party." Hindi siya nilingon ni Marco. Inilapag nito ang relo sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang party ay isang pamamaalam, hindi isang selebrasyon. Ang isip ni Elara ay bumalik sa mga nagdaang oras, ang mga pekeng ngiti, ang mga kampay ng baso ng champagne, ang paraan ng pag-iwas ni Marco sa kanyang mga mata sa buong gabi. Naalala niya ang bawat pagdikit ng kamay nito sa kanyang baywang, na ngayon ay nararamdaman niyang parang paghawak ng isang estranghero. Naalala niya si Isabella, ang maganda at batang CEO ng isang partner company, ang babaeng hindi humiwalay sa tabi ni Marco buong gabi, bumubulong, tumatawa. Tinawag niya itong business partner. Ngayon, alam na ni Elara ang tunay na kahulugan yon. Dahil ba sa kanya? Halos pabulong na tanong ni Elara. Ang boses ay basag. Sa wakas ay tumingin si Marco sa kanya. At sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagsisisi. Wala siyang nakitang pagmamahal na minsan ay naroon. Ang nakita niya ay pagkainip, pagod. Huwag mong gawing komplikado ang lahat, Elara. This is business. Ang company, bangkarota na. Ang lahat ng ito, ikinumpas niya ang kamay sa buong silid. Ang mansyon, ang mga kotse, wala na. Isang folder ang inihagis niya sa kama. Nakalista dyan ang lahat. Mga utang, mga pagkakautang na hindi ko na kayang bayaran. Napayuko si Elara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ang ating pamilya, ang mga bata, paano na kami? Nakatulog na sila at nakaayos na ang lahat para sa inyo. Ang puso ni Elara ay biglang kumabog ng malakas. Isang masamang premonisyon ang bumalot sa kanya. Anong ibig mong sabihin na nakaayos na? Lumakad si Marco patungo sa pinto ng walk-in closet at binuksan ito. Sa loob, nakahilera ang 3 maleta. Ang sa kanya at ang 2 maliliit na maleta para sa kanilang mga anak. Nakaempake na. "Marco, hindi mo pwedeng gawin to." Humakbang siya palapit. Ang mga kamay ay nanginginig. Gustong kumapit sa braso nito, ngunit natatakot siya sa kung gaano kalamig ang mararamdaman niya. "Wala ka nang babalikan dito, Elara. Ibinenta ko na ang bahay na ito. Ang lahat. Saan mo kami dadalhin? Saan kami pupunta?" Ang kanyang pagmamakaawa ay puno ng desperasyon. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang ngiti na walang kagalakan. Puno ng panunuya. "Mayroon akong huling regalo para sa'yo. Isang bagay na sa'yo naman talaga. Ang lumang lupain ng pamilya mo sa Batangas. Ang coffee plantation. Ang plantasyon. Ang lugar na halos kinalimutan na niya. Isang lugar ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Ngunit ngayon ay simbolo ng kanyang pagkatapon. Isang lupang matagal nang napabayaan." Hinila siya ni Marco palabas ng silid. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Ayaw sumunod. Ngunit ang pagkakahawak ni Marco ay mahigpit. Habang bumababa sila sa engrandeng hagdanan, nakita niya ang mga anino ng kanilang buhay
na unti-unting nawawala. Sa labas, isang itim na kotse ang naghihintay. Bukas na ang pinto sa likuran. Ang driver ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Marco, pakiusap. Huling pagsusumamo ni Elara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang pisngi. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng taon? Bakit? Itinulak siya ni Marco nang marahan ngunit may puwersa papasok sa kotse. Bago isara ang pinto, yumuko ito. Ang muka ay malapit sa kanyang tainga. Ang hininga ay amoy, mamahaling alak at kasinungalingan. Dahil simulat sa pool, isa ka lang sa mga magagandang bagay na pag-aari ko. At ngayon, hindi na kita kailangan. Ang pagsara ng pinto ng kotse ay parang tunog ng isang kabaong na ipinipako. Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa tanging tahanan na kanyang nakilala, palayo sa buhay na kanyang binuo, si Elara ay napatingin sa bintana. Sa dilim, wala na siyang makita. Wala na siyang maramdaman kundi ang matinding kirot ng isang pusong pinira-piraso. Ang umaga ay sumikat. Hindi dala ang kapayapaan, kundi ang lalong matinding pait ng katotohanan. Naramdaman ni Elara ang bawat kalog ng sasakyan habang tinatahak nito ang baku-bakong daan patungo sa kung ano ang sinasabi ni Marco na huling regalo niya. Ang mga anak niyang sina Maya at Leo, na 5 at 7 taong gulang pa lamang, ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang kanilang mga maliliit na mukha ay malayang sa anumang pag-aalala. Ngunit sa bawat pagdaan ng kilometro, lalong bumibigat ang kanyang puso. Nang huminto ang kotse, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasamang huni ng mga insekto at amoy ng sariwang lupa. Ibinaba ni Elara ang kanyang mga anak. At nang bumaba siya, ang kanyang mamahaling high heels ay biglang lumubog sa malambot na putik. Isang mabilis na pag-atras ang ginawa niya, ngunit huli na. Ang putik ay dumumi sa kanyang sapatos, isang matalas na paalala ng kanyang bagong realidad. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang bahay. Hindi ito ang mansyon na iniwan niya. Ang lumang bahay kubo ay nakatayo ng baluktot. Ang bubong ay may mga butas at ang mga dingding na gawa sa kahoy ay tila matutumba anumang oras. Ang malawak na lupain sa paligid nito ay puno ng matataas na damo at mga patay na sanga ng puno. Ang dating coffee plantation ng kanyang pamilya ay naging isang sementeryo ng mga nawalang pangarap. Andito na tayo, Ma'am Elara, sabi ng driver. Ang boses ay puno ng pakikiramay. Hindi na niya ito pinansin. Kinalabit ni Maya ang kanyang damit. Mami, saan tayo? Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito. Bakit po ang dilim dito? Napakasakit sa pandinig ni Elara ang bawat tanong ng kanyang mga anak. Paano niya ipapaliwanag sa kanila na ang kanilang buhay ay biglang bumaligtad? Na ang kanilang ama, ang taong nangako na poprotektahan sila, ang nagtapon sa kanila sa gitna ng kawalan? Pinilit ni Elara ng ngumiti. Isang pilit ng ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Dito muna tayo titira, mga anak. Ito ang bahay ng lola ninyo noon. Lumapit ang driver at ibinaba ang kanilang mga maleta sa harapan ng bahay. Aalis na po ako, Ma'am Elara. May inutos po si Sir Marco na ihatid kayo dito. Sandali, sabi ni Elara, kahit alam niyang wala siyang kapangyarihan. Wala bang kuryente? Tubig? Umiling ang driver. Matagal na pong walang nakatira dito, ma'am. Nagpadala naman po si Sir Marco ng kaunting pera para sa inyo. Inabot nito ang isang sobre. Pero, limitado po ito. Nang umalis ang sasakyan, naiwan si Elara at ang kanyang mga anak sa gitna ng katahimikan. Ang huni ng mga insekto at ang amoy ng lupa ay lalong lumakas, bumabalot sa kanila. Mami, natatakot po ako, bulong ni Leo at yumakap sa kanyang binti. Napayuko si Elara, ang mga labi ay nanginginig. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang may mga katulong,
May mga sasakyan, may mga credit card. Ngayon, wala siyang kahit ano. Wala siyang alam kung paano sisimulan ang araw. Paano niya pakakainin ang kanyang mga anak. Biglang, isang anino ang lumitaw mula sa likod ng malalaking puno ng mangga. Isang matandang lalaki, baluktot ang likod, ngunit matikas pa rin ang tindig. May hawak na tungkod. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng karunungan. Ma'am Elara? Tawag niya. Ang boses ay malalim ngunit malumanay. Nagulat si Elara. Sino po kayo? Ako po si Andres, ma'am. Ang dating katiwala ng inyong ama. Inutusan po ako ng inyong ina na bantayan ang lugar na ito at hintayin kayo. May kakaibang kapanatagan ang naramdaman ni Elara sa presensya ni Andres. Parang isang angkla sa gitna ng rumaragasang alon. Pasensya na po kung ganito ang inyong naabutan, ma'am, sabi ni Andres at iginaya sila papasok sa bahay. Kahit na madilim at maalikabok, sinimulan niyang linisin ang isang maliit na bahagi para makaupo sila. Mainit po ang paglalakbay. Magpapainit po ako ng kape para sa inyo, ma'am. Wala sa sarili si Elara nang ibigay sa kanya ni Andres ang isang tabo ng kape. Maitim ito at mabangis ang amoy. Dahan-dahan niya itong ininom. Ang lasa ay mapait, matapang at nag-iinit sa kanyang lalamunan. Ito ang unang pagkakataon na nakainom siya ng kape na hindi galing sa isang mamahaling coffee shop. Ito ay kape barako, puro at tunay. Ang pait ng kape ay tila bumangon mula sa kanyang lalamunan at sumakop sa kanyang puso. Ito ang pait ng kanyang buhay, ang pait ng pagtataksil, ang pait ng kawalan. Mami, nauuhaw po ako, sabi ni Maya, at umubo ng bahagya dahil sa alikabok. Sa sandaling iyon, parang may kung anong nabasag sa loob ni Elara. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng pilit na pagiging matatag, ay biglang naglaho. Nanginig ang kanyang mga labi, tumulo ang mainit na luha, napayuko siya, at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, kasama ang ilang patak ng mapait na kape. Ma'am Elara? Tanong ni Andres. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi na napigilan ni Elara. Napayuko siya sa sahig na gawa sa kawayan at lumang kahoy. Ang kanyang mga luha ay dumaloy, kasama ang lahat ng sakit, galit at pagkalito na kanyang kinimkim. Ito ang unang pagkakataon na umiyak siya ng husto. Nang walang pigil, simula nang iwan siya ni Marco. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga anak, at para sa buhay na nawala. Lumingon si Andres. Ang kanyang mga mata ay malungkot na nakatingin sa umiiyak na si Elara. Dahan-dahan siyang lumapit, at sa tabi ng umiiyak na babae, inilapag niya ang isang lumang pares ng bota na may putik at isang rugin na asarol. Bukas, Ma'am Elara, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila may pangako ng pag-asa. Magkasama tayong magsisimula. Magtatanim tayo. Pinagmasdan ni Andres ang pagyanig ng mga balikat ni Elara habang ito'y umiiyak sa sahig. Bawat hikbi nito ay parang isang punyal na tumutusok sa kanyang matanda ng puso. Hindi niya makita si Elara, ang babaeng lumaki sa yaman at luho. Ang nakikita niya ay isang batang babae na nawalan ng lahat. Sa bawat hikbi ni Elara, hindi niya maiwasang makita ang anino ng ina nito, si Amalia. Ang alaala ay dumaloy sa kanyang isipan na parang isang agos ng ilog, malinaw at malakas. Naalala niya si Amalia, dalaga pa noon na naglalakad sa gitna ng mga namumulaklak na puno ng kape. Ang kanyang puting bestida ay sumasayaw sa hangin. Ang kanyang halakhak ay mas matamis pa sa amoy ng mga bulaklak. Minahal niya si Amalia mula sa malayo, isang pag-ibig na tahimik at walang pag-asa. Tulad ng isang ugat na nakabaon ng malalim sa lupa, hindi nakikita ngunit matatag. Nang mamatay si Amalia, isang pangako ang binitawan niya sa hangin, isang panatang itinago niya sa kanyang puso na babantayan niya ang lupang ito
at babantayan niya ang nag-iisang anak ni Amalia, anuman ang mangyari. Kaya't ngayong narito si Elara, wasak at sugatan, alam ni Andres na dumating na ang panahon para tuparin ang kanyang lihim na pangako. Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng may bagong pag-asa. Naghanda si Andres ng simpleng almusal, sinangag, tuyo, at mainit na kapeng barako. Pagkatapos kumain ng mga bata, dinala niya si Elara sa labas. "Halika, Ma'am Elara," sabi niya. Ang boses ay mahinahon. "May ipapakita ako sa'yo." Dinala niya ito sa isang maliit na bahagi ng lupain na hindi gaanong napabayaan. May iilang puno ng kape na nananatiling matatag. Ang kanilang mga dahon ay naninilaw, ngunit buhay pa rin. "Tingnan mo," sabi ni Andres at kumuha ng isang dakok na lupa. Ipinakita niya ito sa palad ni Elara. "Ang lupa, Ma'am Elara, ay laging may halaga. Kailangan lang itong alagaan." Nag-aalangang hinawakan ni Elara ang lupa. Magaspang ito at malamig sa kanyang palad. Ang mga kamay na dating sanay lang sa paghawak ng tasa ng tsa at mga mamahaling bag, ngayon ay unti-unting dinudungisan ng lupa. "Hindi ko alam kung paano." Halos pabulong na sabi ni Elara. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Wala akong alam sa pagtatanim. Lahat ng bagay ay natututunan," sagot ni Andres. "Ang kailangan mo lang ay pasensya at puso." Itinuro niya kay Elara kung paano alisin ang mga damo sa paligid ng puno. Itinuro niya kung paano basahin ang kulay ng mga dahon para malaman kung nauuhaw ang halaman. Sa bawat turo niya, isang bagong mundo ang unti-unting nabubuksan para kay Elara. Isang mundong simple, totoo, at malayo sa kasinungalingan ng dati niyang buhay. "Hindi ko maintindihan, Mang Andres," sabi ni Elara habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno. "Kung walang halaga ang lugar na ito, bakit niya kami ipinadala dito? Bakit niya gustong makuha ito?" Bumuntong hininga si Andres. "Ang lupa, Ma'am Elara, ay laging may halaga sa mga taong sakim," sabi niya. "May mga naririnig ako sa bayan. May malaking kumpanya raw na gustong magtayo ng isang resort dito. Kailangan nila ng malawak na lupain." Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Elara. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi lang siya itinapon. Ginagamit siya ni Marco bilang isang kasangkapan para sa mas malaki nitong plano. Habang sila'y nag-uusap, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng bukid. Isang tunog na hindi nabibilang doon. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan. Mula sa malayo, isang makinang na itim na SUV ang huminto sa mismong lugar kung saan ibinaba si Elara kagabi. Bumukas ang pinto at isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang bumaba. Ang kanyang mga sapatos ay makintab at walang bahid ng putik, isang malinaw na simbolo na hindi siya kabilang sa lugar na yon. May kumpiyansang lumakad ang lalaki palapit sa kanila. Hawak ang isang brown na envelope. "Elara Sandoval?" tanong niya. Ang boses ay formal at walang emosyon. Tumango si Elara, biglang kinabahan. "Ako si Attorney Reyes, ang abogado ni Mr. Marco Sandoval," sabi ng lalaki. Inabot niya ang envelope kay Elara. "Ipinapaabot po niya ito sa inyo." Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang binubuksan ng sobre. Sa loob, isang makapal na papel ang nakalagay. Sa pinakataas, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang bumutas sa kanyang puso. "Notice to vacate. Mayroon kang 30 araw para lisanin ang pag-aaring ito," sabi ng abogado. Ang boses ay kasing talas ng isang patalim. "Ang lupang ito ay nakatakda ng i-develop. Ang pananatili ninyo dito ay maituturing na trespassing." Ang kapirasong pag-asa na nagsisimula palang tumubo sa kanyang puso ay biglang binunot, walang awa, at tinapakan. Ang mga salita sa papel ay tila mga langgam na gumagapang sa kanyang balat, nagbibigay ng kakaibang kilabot.
30 araw. 30 days. Iyon ang taning na ibinigay sa kanya para lisanin ang tanging lugar na maaari niyang tawaging kanlungan. Hindi, mariing sabi ni Elara. Ang boses ay nanginginig ngunit may bagong determinasyon. Pag-aari ito ng pamilya ko. Hindi kami aalis. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ng abogado. Ma'am, with all due respect, ang pangalan na nasa titulo ng lupaing ito ay Marco Sandoval. May karapatan siyang gawin ang anumang naisin niya rito. Bawat salita ng abogado ay parang isang dagok sa kanyang sikmura. Naalala niya ang mga araw na pinapirmahan siya ni Marco ng sandamakmak na dokumento. Business papers, sabihan nito, mga papeles para sa future nila. Hindi niya kailanman inisip na ang mga pirma na yon ang magiging sandata nito laban sa kanya. Maari ninyong labanan ito sa korte, dagdag ng abogado na tila nag-aalok ng pag-asa. Ngunit sa kalagayan ninyo ngayon, sa tingin ko'y alam ninyo kung sino ang mananalo. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod na ito at walang lingon-likod na sumakay sa kanyang sasakyan, iniwan si Elara na nakatayo sa ilalim ng araw. Hawak ang papel na sumisimbolo sa kanyang kabiguan. Gumuho ang mundo ni Elara sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang apoy na nagsimulang mag-alab sa loob niya. Hindi na ito ang malamig na takot ng kahapon. Ito ay galit. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Elara, sabi ni Andres na kanina pa tahimik na nakikinig. May kilala akong abogado sa bayan. Matanda na siya, pero matalino at matapang. Si Attorney De Leon, hindi siya natatakot sa mga mayayaman mula sa Maynila. Kinabukasan, isinantabi muna nila ang pag-aalaga sa mga puno ng kape. Naglakad sila patungo sa bayan. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Elara ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang mga taong nakakasalubong niya ay napapatingin sa kanya, ang babaeng taga Maynila, na ngayon ay nakasuot ng luma at kupas na damit. Ang opisina ni Attorney De Leon ay maliit at siksika ng mga libro, ngunit meron itong pakiramdam ng karangalan. Ang abogado, isang matandang lalaki na may makapal na salamin, ay matiyagang pinakinggan ang kwento ni Elara. Isang klasikong kaso ng panlalamang, sabi ni Attorney De Leon habang sinusuri ang dokumento. Malakas ang laban natin kung mapapatunayan nating mayroong panloloko. Ngunit magiging mahaba at magastos ang laban na ito, Hija. Wala po akong pera, aminado ni Elara. Ang boses ay puno ng hiya. Ngumiti ang matandang abogado. Ang hustisya ay hindi dapat para sa mayayaman lamang. Tulungan mo ang sarili mo at tutulungan kita. Ipaglaban mo ang lupa mo. Huwag kang susuko. Sa pag-uwi nila, kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ni Elara. Mayroon na siyang kakampi. Mayroon ng liwanag, gaano man kaliit. Habang naglalakad sila pabalik sa bukid, isang pamilyar na sasakyan ang muling huminto sa daan. Pero hindi ito ang SUV ng abogado. Ito ang puting sports car ni Marco. At bumaba mula rito ang babaeng pinagmulan ng lahat ng kanyang sakit. Si Isabela. Nakatayo si Isabela sa gitna ng maalikabok na daan. Ang kanyang pulang bestida at mamahaling takong ay isang insulto sa kahirapan ng lugar. Tumingin siya kay Elara mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. Well, 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 sabi ni Isabela. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Look what we have here. Ang dating reyna, ngayon ay mukhang basahan na. Hindi umimik si Elara. Tinitigan niya lang ito ng diretso sa mata. Narinig ko ang tungkol sa notice. Marco sent his regards. Patuloy ni Isabela. Sinabi niya sa akin na bigyan ka raw ng kaunting tulong para hindi naman masabing wala siyang puso. May kinuha si Isabela sa kanyang Hermes bag, isang sobre na puno ng pera. Iwinagayway niya ito sa harap ni Elara. Tanggapin mo na ito. Sapat na to para makapagsimula ka sa ibang lugar. Isang lugar
na nababagay sa'yo. Ang bawat salita ni Isabela ay isang patak ng gasolina sa nag-aalab na galit sa puso ni Elara. Ngunit imbes na sumigaw, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman niya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, marumi, may kalyo. Ngunit mga kamay na nagtatrabaho, mga kamay na may dignidad. Hindi ko kailangan ng pera mo. Mahinahong sabi ni Elara. Ang boses ay matatag. Nagulat si Isabela. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Dito, sabi ni Elara, at itinaas ang kanyang mga kamay na may bakas pa ng lupa. Ang bawat dumi sa kamay ko ay may halaga, may kahulugan. Saan galing ang yaman mo, Isabela? Namula ang mukha ni Isabela sa galit. How dare you? Wala kang karapatan. Wala na akong pakialam sa mga karapatan ko sa dati kong buhay, sagot ni Elara. Ang ipinaglalaban ko ngayon ay ang karapatan ng mga anak ko na magkaroon ng tahanan. At hindi mo yon mabibili ng pera mo. Tumalikod si Elara at nagsimulang maglakad palayo, kasama si Andres. Iniwan niya si Isabela na nakatayo roon. Hawak ang pera na ngayon ay mukhang basura na lamang. Pagdating nila sa bahay, pagod na pagod si Elara. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lakas. Ngunit ang gabi ay may dalang panibagong pagsubok. Habang naghahanda sila para matulog, narinig nila ang isang kakaibang tunog. Ang tunog ng rumaragasang tubig. Mabilis na lumabas si Andres at sumunod si Elara. Ang kanilang pinaghirapan, ang maliit na irrigation ditch na ginawa nila para sa mga natitirang puno ng kape ay nasira. Ang tubig na dapat sana'y dumadaloy papunta sa mga halaman ay umaagos na ngayon palayo. Sinasayang ang bawat patak. May malinaw na bakas ng mga pala at piko sa paligid. Ito ay sinadya, isang gawa ng sabotahe. Ang paningin ni Elara ay nanlabo dahil sa galit. Hindi sapat ang pang-aapi sa kanya ni Marco sa korte. Ngayon ay sinasaktan na rin nito ang lupaing nagsisimula niyang mahalin. Ang pagkasira ng patubig ay hindi lamang isang pinsala sa ari-arian. Ito ay isang direktang atake sa kanyang bagong pag-asa. Mga walang puso, bulong niya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit walang panahon para magalit. Kailangan nila ng tubig. Agad silang kumilos ni Andres. Sa loob ng maraming oras, sa ilalim ng ilaw ng gasera, pinagbuti nila ang sirang patubig. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng paltos. Ang kanyang likod ay kumikirot. Ngunit hindi siya sumuko. Bawat pako na itinusok, bawat bato na inilagay, ay isang paglaban sa kawalan ng katarungan. Nang matapos sila, madaling araw na. Ang pagod ay bumalot kay Elara, ngunit may kakaibang kapayapaan sa pagkakita niya sa tubig na muling dumadaloy patungo sa mga puno. Maraming salamat, Mang Andres, sabi ni Elara. Ang boses ay pagod, ngunit puno ng pasasalamat. Ngumiti si Andres. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Ngayon, Ma'am Elara, mayroon akong ipapakita sa'yo. Isang bagay na alam kong makakapagbigay sa'yo ng lakas. Kinabukasan, pagkatapos nilang alagaan ang mga bata, dinala ni Andres si Elara sa isang bahagi ng bukid na hindi pa niya nakikita. Ito ay malalim sa kaloob-looban ng plantasyon, isang lugar na napapalibutan ng malalaking puno at siksikan na halaman. Ang hangin doon ay mas malamig at ang amoy ng lupa ay mas sariwa. Matagal na itong lihim ng pamilya mo, bulong ni Andres na tila nagbibigay galang sa lugar. Kahit ang mga magulang mo, hindi ito gaanong pinapansin sa huli. Ang iyong lolo lang ang nakakaalam ng tunay na halaga nito. Huminto sila sa harap ng isang siksikan na halaman. Iniabot ni Andres ang kanyang kamay at marahang inalis ang ilang dahon at baging. Sa likod niyon nagpakita ang isang grupo ng mga puno ng kape. Hindi ito ordinaryong mga puno. Ang kanilang mga dahon ay mas malalapad at ang mga bunga ay mas malalaki
at mas matingkad ang kulay. Ito ang lumang lahi ng barako, Ma'am Elara, sabi ni Andres. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang tunay na barako ng Batangas, ang uri na halos wala nang makita ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Ang barako. Narinig na niya ang tungkol dito, ngunit akala niya ay isa lamang itong kwento. Maraming kumpanya ang nagsubok na kopyahin ang barako. Ngunit ang totoong barako, ang kape na may kakaibang lakas at lasa, ay dito lamang sa lupang ito lumalago. Paliwanag ni Andres, ang lupaing ito, Ma'am Elara, ay hindi basta-basta. Mayroon itong kakaibang mineral na nagbibigay ng kakaibang katangian sa mga butil ng kape. Dahan-dahang kumuha si Andres ng ilang hinog na butil. Dinala niya ito sa isang maliit na kubo na nakatago sa likod ng mga puno, kung saan merong isang lumang roasting pan. Gamit ang tuyong kahoy at matiyagang paghalo, inihaw niya ang mga butil. Ang amoy. Hindi ito ang amoy ng instant coffee na sanay siya. Hindi rin ito ang amoy ng mamahaling kape sa mga kafe. Ito ay kakaiba. Mayaman, malalim, at may kakaibang tamis sa ilalim ng pait. Inilagay ni Andres ang bagong inihaw na butil sa isang lumang gilingan at marahang giniling. Ang tunog ay nagbigay ng kakaibang musika sa tahimik na kagubatan. Pagkatapos, niluto niya ito gamit ang isang lumang kaldero at kawayan. Ibinigay niya kay Elara ang isang tabo ng bagong lutong kape. Inamoy niya ito ng malalim, hinayaan ng aroma na pumasok sa kanyang mga baga. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong ininom. Ang una niyang naramdaman ay ang matinding pait, ang pamilyar na pait ng barako. Ngunit sa ilalim niyon, may kung anong iba pa. Isang matamis na lasa, isang malaprutas na undertone, at isang pakiramdam ng init na hindi lamang sa kanyang lalamunan, kundi sa buong katawan niya. Ito ay kape na may kaluluwa, kape na may kwento. Sa sandaling iyon, parang may kung anong nagliwanag sa isip ni Elara. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ay unti-unting napalitan ng isang ideya. Isang pangarap. Hiraya, bulong niya. Po, Ma'am Elara? Tanong ni Andres nagtataka. Ngumiti si Elara, isang tunay na ngiti. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi na dahil sa luha, kundi sa inspirasyon. Kape Hiraya, sabi niya, at tumingin sa kanyang mga anak na masayang naglalaro malapit sa kubo. Ang ating kape, ang pangarap na muling magsimula. Ang ideya ay kasing init ng kape sa kanyang tabo, kasing lakas ng sikat ng araw na tumatagos sa dahon ng kape. Ito ang kanilang pag-asa. Ito ang kanilang laban. Ngunit ang pangarap na yon ay mabilis na hinarap ng hamon ng realidad. Pagka-uwi, habang sinusuri niya ang kanyang lumang cellphone na halos walang signal sa lugar na yon, nakakita siya ng isang email mula sa bangko. Ang kanyang application for a small business loan ay na-deny. Hindi lang yon. Ang email ay ipinadala halos kaagad pagkatapos niyang mag-apply online. Masyadong mabilis, masyadong perpekto para maging aksidente. Alam na ni Elara, ito ay gawa ni Marco. Nagsisimula na ang laban. Ang balitang tinanggihan ng kanyang loan ay parang isang malaking batong inihagis sa kanyang dibdib, nagbabantang durugin ang bagong silang na pangarap. Paano siya magsisimula kung wala siyang puhunan? Paano niya ipapakilala sa mundo ang Kape Hiraya kung wala siyang paraan para anihin at iproseso ito ng maayos? Napaupo si Elara sa isang lumang silya. Ang kanyang mga balikat ay muling nanghina. Ang bawat hakbang niya pasulong ay tila sinusundan ng 2 hakbang paatras. Isang laro na tila si Marco ang laging nananalo. Nakita ni Andres ang panlulumo sa kanyang mukha. Lumapit ito at inilapag ang isang maliit na bayong ng pandesal sa mesa. Ang pera ay hindi ang tanging yaman sa mundo, Ma'am Elara, sabi niya sa mahinahong boses. Minsan, ang pinakamahalagang yaman
ay nasa paligid lang natin. Hindi maintindihan ni Elara ang ibig sabihin ni Andres hanggang sa kinabukasan. Nagsimula sila sa maliit na paraan. Si Elara at si Andres, gamit ang kanilang sariling mga kamay, ay namitas ng sapat na bunga ng kape para sa isang maliit na batch. Sa lumang gilingan at roasting pan, nilikha nila ang kanilang unang opisyal na produkto ng kape Hiraya. Inilagay nila ito sa mga maliliit na supot na gawa sa brown paper at sulat kamay ni Elara ang pangalan, Kape Hiraya. Saan natin ito ibebenta? Tanong ni Elara. Sa puso ng komunidad, sagot ni Andres. Dinala nila ang kanilang munting produkto sa palengke ng bayan tuwing linggo. Nagtayo sila ng isang maliit na mesa sa tabi ng mga nagtitinda ng gulay at isda. Sa una, walang pumapansin sa kanila. Ang mga tao ay mas interesado sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit hindi sumuko si Andres. Nagtimpla siya ng isang termos ng mainit na kape Hiraya at nagsimulang mag-alok ng libreng patikim. Halikayo, tikman ninyo ang tunay na kape ng Batangas, sigaw niya. Dahil libre, nagsimulang lumapit ang mga tao. Ang isang matandang babae ang unang sumubok. Pag inom niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Nako, ito ang kape na inaalala ko noong bata pa ako. Ang lasa ng aking lolo, sabi niya. Dahil sa kanyang reaksyon, mas marami pang sumubok. At ang reaksyon ay pare-pareho, pagkamangha. Ang balita tungkol sa nawawalang kape ay mabilis na kumalat sa buong palengke. Sa pagtatapos ng araw, naubos ang lahat ng kanilang supot ng kape. Ang kanilang kinita ay hindi malaki. Ngunit sa mga kamay ni Elara, ang bawat piso ay parang ginto. Ito ang unang pera na kinita niya mula sa sarili niyang pagod. Ang maliit na tagumpay na yon ay naging simula ng isang magandang bagay. Linggo-linggo, dinarayo na sila sa palengke. Ang mga tao ay hindi lang bumibili. Nagdadala na rin sila ng mga kwento. Mga kwento tungkol sa kanilang mga ninuno na nagtanim din ng kape. Ang Kape Hiraya ay hindi na lang isang produkto. Naging simbolo na ito ng kanilang komunidad at ng kanilang nakaraan. Isang araw, isang lalaking nagmamay-ari ng isang maliit na coffee shop sa bayan ang lumapit sa kanila. Gusto kong mag-order sa inyo ng regular, sabi niya. Ang mga customer ko, ito na ang hinahanap-hanap. Iyon ang kanilang unang malaking break. Ginamit ni Elara ang maliit na kita para bumili ng mas maayos na gamit sa pag-ani at pag-roast. Ang bawat sentimo ay maingat niyang pinag-iisipan. Sa unang pagkakataon, natutunan niya ang tunay na halaga ng pera. Isang hapon, pagkatapos ng isang matagumpay na araw sa palengke, umuwi si Elara na may dalang maliit na supot. Tinawag niya ang kanyang mga anak. Maya, Leo, may sorpresa si Mommy. Binuksan niya ang supot at inilabas ang dalawang maliit na laruan. Isang manika para kay Maya at isang kotse-kotsehan para kay Leo. Hindi ito ang mga mamahaling laruan na dati nilang nakukuha, ngunit ang kislap sa mga mata ng kanyang mga anak ay mas maliwanag pa kaysa sa anumang brilyante. Niyakap siya ng kanyang mga anak. Thank you, Mommy. We love you. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang munting tahanan, naramdaman ni Elara ang isang kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanilang mansyon. Isang kaligayahang simple, totoo, at pinaghirapan. Gabi na, habang pinapatulog niya ang kanyang mga anak, binuksan niya ang maliit na portable TV na nabili niya mula sa kanyang kita. Isang balita ang kanyang napanood, isang weather report, isang malakas na bagyo, isang super typhoon ang namataan sa karagatan, sabi ng news anchor. At ayon sa Pag-asa, ito ay direktang tinutumbok ang rehiyon ng Southern Luzon. Kabilang na ang probinsya ng Batangas. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elara. Napatingin siya sa labas ng bintana. Ang tahimik na gabi ay tila isang babala. Ang kalaban niya ngayon ay hindi na lang si Marco.
Ito ay ang kalikasan mismo. Naramdaman ni Andres ang pag-aalala ni Elara. Ang bagyo o sigwa sa Tagalog ay isang bagay na nakakatakot sa lahat ng nagtatanim. Sa isang iglap, maaring mawala ang lahat ng pinaghirapan. Nang sumapit ang gabi, ang hangin ay nagsimula ng humuni. Hindi ito ang karaniwang simoy. Ito ay isang bulong na lumalakas, isang banta mula sa kalangitan. Nagsimulang lumabas si Andres. Mang Andres, saan po kayo pupunta? Tanong ni Elara. Ang boses ay puno ng takot. Gagawin ko lang po ang lahat para maibsan ang pinsala. Sagot ni Andres at inabot niya ang kanyang kapote at isang lubid. Kailangan nating itali ang mga pinakapaborito mong puno, Ma'am Elara. Ang mga puno ng lumang barako. Sila ang ating pag-asa. Hindi na nagtanong pa si Elara. Nagbihis siya at sumama kay Andres. Hindi na siya ang babaeng natatakot sa putik at ulan. Ngayon, handa siyang lumaban kasama ang lupa na pinagmumula ng kanyang bagong lakas. Ang dilim ng gabi ay nabasag lamang ng ilaw ng kanilang flashlight. Ang ulan ay bumagsak ng walang patid at ang hangin ay humampas na parang mga kamao. Sinusubukang ibagsak ang lahat ng nakatayo. Sa loob ng coffee plantation, sila at ang ilang matatapang na kapitbahay na tinawagan ni Andres ay nagtali ng mga lubid at kawayan. Ang mga puno ay yumuyuko sa hangin, ngunit nananatili silang matatag dahil sa kanilang pinagsamang lakas. Pabilis ng pabilis ang hangin. Sigaw ng isang kapitbahay. Huwag tayong bibitaw. Sigaw ni Andres. Kahit ang boses niya ay halos malunod na sa ingay ng bagyo. Naramdaman ni Elara ang kanyang mga kamay na dumudulas sa basa at matalim na kawayan. Ang bawat kalamnan niya ay sumisigaw sa sakit, ngunit patuloy siyang nagtrabaho. Tumingin siya sa mga puno. Hindi lang ito mga puno ng kape. Ito ay kape hiraya. Ito ang kanyang pangarap. Biglang, isang malaking sanga mula sa isang matandang puno ang humampas sa gilid ni Andres. Mang Andres! Sigaw ni Elara. Nabali ang tungkod ni Andres at siya ay bumagsak sa putik. Ang kanyang hita ay masakit na masakit. Ngunit mabilis itong bumangon. Kahit pa pilay na. Ayos lang ako, ma'am. Sabi niya. Ang kanyang muka ay basang-basa. Hindi lang ng ulan, kundi ng dugo at pawis. Mas mahalaga ang mga puno. Nagbalik sila sa lumang bahay. Ang bahay ay umuugong at nanginginig sa lakas ng hangin. Sa loob, ang mga anak ni Elara ay umiiyak. Takot na takot sa ingay. Niyakap niya silang mahigpit. Walang mangyayaring masama, mga mahal ko. Bulong niya, kahit siya mismo ay hindi sigurado. Isang malakas na kabog ang narinig nila. Ang isang bahagi ng lumang bubong ay natanggal at ang ulan ay pumasok, basa na basa ang isang sulok ng bahay. Naramdaman ni Elara ang takot, ngunit hindi na siya gumuho. Dinala niya ang kanyang mga anak sa ilalim ng matibay na lamesa at doon, sa gitna ng unos, sinimulan niya silang kantahan. Sa labas, ang bagyo ay parang isang halimaw na sumisira. Walang kuryente, walang makita. Tanging ang ingay ng galit na kalikasan. Nang magsimulang humupa ang hangin at ulan, nakatulog na si Elara sa pagod. Ngunit bigla siyang nagising sa katahimikan. Ang kalangitan ay nagkakaroon na ng kaunting liwanag. Nanginginig na lumabas si Elara kasama si Andres. Ang tanawin ay isang kalunos-lunos na tanawin. Ang mga baging ay nagkalat. Ang mga sanga ay bumagsak. Ang lupa ay parang isang dagat ng putik. Ang kalahati ng kanilang mga pinaghirapan ay natangay o nasira. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang tanawin ng kanilang bodega. Ang maliit na kamalig na imbakan kung saan inilalagay nila ang mga butil ng kape na maingat nilang inani ay bumagsak. Ang mga sako ay nasa ilalim ng mga gumuhong kahoy. Ang mga butil ay nagkalat sa putik, hindi na maaring anihin o iproseso. Ang mga kape, bulong ni Elara, ang luha ay tumulos sa kanyang mga mata.
Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kawalan. Ito na, wala na silang pera, wala na silang stock, wala na silang makakain. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa loob ng ilang buwan ay nawala sa isang iglap. Ito ang pinakamadilim na sandali. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng unos. Nakatayo si Elara sa gitna ng kanilang nasirang bodega. Ang putik ay umaabot hanggang sa kanyang tuhod. Ang mga butil ng kape, ang kape hiraya, ay nagkalat sa lupa. Walang silbi na ngayon. Naramdaman niya ang matinding sakit. Isang kawalan ng pag-asa na mas malalim pa sa pinsalang dulot ng bagyo. Hindi na ito galit. Ito ay purong pighati. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang pagnanais na sumuko. Ano pa ang saysay? Bawat hakbang niya, bawat pagsubok niya, ay tila sinasalubong ng mas matinding paghihirap. Ngunit bago pa man lubusan siyang lamunin ng kawalan ng pag-asa, narinig niya ang mga tunog. Tunog ng mga boses. Tunog ng mga paa na naglalakad sa putik. Hindi nagtagal, nakita niya ang mga kapitbahay. Ang mga taong tumulong sa kanila kagabi ay naroon muli. Ngunit ngayon, hindi na para magtali ng puno. Nagdala sila ng mga pala, mga timba, at mga kape. Ma'am Elara, hindi po kayo nag-iisa, sabi ng isang babae habang iniaabot ang isang baso ng mainit na kape. Magtutulungan po tayo, sabi ng isang lalaki at sinimulan ng alisin ang mga gumuhong kahoy mula sa bodega. Hindi makapagsalita si Elara. Ang init ng kape sa kanyang mga kamay ay tila bumalik sa kanyang puso. Ang mga taong ito, na halos wala ring pera, ay nagbigay ng kanilang panahon at lakas. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa busilak na puso. Magkasama silang kumilos. Ang mga kalalakihan ay nagbuhat ng mga mabibigat na kahoy. Ang mga kababaihan ay naglilinis ng mga butil ng kape na pwede pang maisalba. Kahit paano, may nakuha pa rin sila. Hindi man marami, ngunit sapat para magbigay ng panibagong simula. Si Andres, kahit papilay ang kanyang hita, ay nakaupo sa isang tabi, nagbibigay ng payo at ng moral na suporta. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan si Elara. Sa loob ng ilang araw, ang komunidad ay naging isang pamilya. Sama-sama silang bumangon mula sa putik. Ang mga bata ay tumulong sa pagpupulot ng mga kalat. Ang bawat isa ay may kontribusyon. Dahil sa tulong nila, unti-unting nabuo muli ang bodega. Hindi man kasing ganda ng dati, ngunit sapat na para magamit. At dahil sa kanilang pagpupursige, nailigtas nila ang sapat na butil para sa isang batch ng kape hiraya. Isang hapon, habang nag-iisa si Elara, naglilinis ng mga dahon sa bakuran, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang kakaibang numero. Nag-aalangan siyang sagutin. Hello! Good afternoon. Is this Miss Elara Sandoval? Ang boses sa kabilang linya ay formal, ngunit may kakaibang tono ng pagkainteresado. My name is Mr. Ben Reyes. I'm a coffee distributor based in Manila. Specialty coffee. Napahawak si Elara sa kanyang dibdib. Isang distributor. Sa Manila. Paano niyo po nakuha ang numero ko? Tanong niya nagtataka. Well, Miss Sandoval, ang mundo ng specialty coffee ay maliit. Sagot ni Mr. Reyes. Narinig ko ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang lumang lahi ng barako na muling nabuhay sa isang plantasyon sa Batangas. At sinasabi nila, ito raw ang kape na hinahanap-hanap ng marami. Ang puso ni Elara ay biglang kumabog ng mabilis. Ito ang simula. Ang tunay na simula. Gusto ko sanang makipagkita sa inyo, Mrs. Sandoval, patuloy ni Mr. Reyes. At kung maaari, gusto kong matikman ang inyong produkto. Personal. Nagmamadali si Elara na sumagot. Sige po, sir. Kailan po ninyo gusto?
Kahit kailan niyo gusto, Miss Sandoval, sabi ni Mr. Reyes. Ngunit mayroon lang akong isang kondisyon. Biglang kinabahan si Elera. Ano po iyon, sir? Kailangan ko ng patunay na kayo ang tunay na may-ari ng lupaing iyan, sabi ni Mr. Reyes. Ang boses ay seryoso. Hindi kami nakikipagtransaksyon sa mga negosyong may issue sa pagmamay-ari, lalo na kung mayroong usapin sa korte. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos kay Elera. Ang pangarap na nagsisimula nang lumipad ay muling binatak pababa sa lupa. Si Marco, hindi pa rin siya tinatantanan ni Marco. Ang alok ni Mr. Reyes ay isang sinag ng araw sa gitna ng madilim na kalangitan. Ngunit ang kondisyon nito ay isang aninong muling bumalot kay Elera. Ang pagmamay-ari ng lupa. Iyon ang kadena na patuloy na gumagapos sa kanya. Isang sandata na hawak ni Marco laban sa kanyang kinabukasan. Ngunit hindi na siya ang Elera na madaling matakot. Kung kailangan niyang harapin ang lungsod para ipaglaban ang kanyang pangarap, gagawin niya. Nagpaalam siya kay Andres at sa mga bata. Sa tulong ng perang nalikom mula sa tulong ng komunidad, sumakay siya ng bus patungong Maynila. Ang suot niya ay hindi na mamahaling bestida, kundi isang simpleng blusa at pantalon na binili niya sa ukay-ukay. Sa kanyang bag, dala niya ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Isang maliit na supot ng kape hiraya, ang bunga ng kanyang dugo, pawis at luha. Ang Maynila ay hindi nagbago. Maingay, magulo, at puno ng mga alaala. Ngunit ngayon, tinitingnan niya ito sa ibang pananaw. Hindi na bilang isang hawla, kundi bilang isang larangan ng digmaan. Ang opisina ni Mr. Reyes ay nasa isang modernong gusali sa Makati. Pagpasok ni Elera, naramdaman niya ang tingin ng mga tao. Ang kanyang simpleng pananamit ay tila wala sa lugar. Ngunit hindi siya nagpatinag. Itinaas niya ang kanyang noo at naglakad ng may kumpiyansa. Si Mr. Reyes ay isang lalaking nasa edad 40, matalino at may matalas na mga mata. Pinaupo niya si Elera sa kanyang opisina at agad na sinuri ang produktong dala nito. Inihanda ni Elera ang kape gamit ang isang simpleng pour-over method na itinuro sa kanya ni Andres. Habang dumadaloy ang mainit na tubig sa giniling na kape, ang buong opisina ay napuno ng kakaibang aroma ng kape hiraya. Napatigil si Mr. Reyes. Inamoy niya ng malalim. That's the smell, bulong niya. Nang matikman niya ang kape, napapikit siya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, tumingin siya kay Elera. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Mrs. Sandoval, sabi niya, in my 20 years in this business, I have never tasted anything like this. This is not just coffee. This is a story. This is heritage. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa labi ni Elera. Salamat po, sir. Gusto kong i-distribute ang produktong ito. Exclusively, sabi ni Mr. Reyes. Pero kailangan nating ayusin ang legal na issue. Ipakita mo sa akin na sayo ang lupa at handa akong mamuhunan. Paglabas ni Elera sa gusali, naramdaman niya ang pag-asa na mas malakas pa kaysa dati. Kailangan na lang niyang manalo sa korte. Dahil maaga pa, nagpasya siyang kumain sa isang restaurant na malapit. Isang lugar na dati nilang madalas puntahan ni Marco. Habang kumakain, isang pamilyar na boses ang narinig niya. I told you, darling, everything is under control. Napalingon si Elera. Sa isang table sa di kalayuan, nakaupo si Marco at si Isabela. Tumatawa at nag-iinuman ng alak. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Gusto niyang tumayo at umalis. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Hindi. Hindi na siya tatakbo. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Ang nangiti sa mukha ni Marco ay biglang nawala. Ang pagkagulat ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha. Tila hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya, na may simpleng ayos ngunit may kakaibang lakas sa tindig, ay ang dating asawa na kanyang itinakwil. Lumapit si Isabela sa kanyang table. Ang mukha ay puno ng pang-iinsulto.
Look who's here! Nagpunta ka ba sa Maynila para mamalimos? Tumayo si Elara, mahinahon at matatag. Ngumiti siya, isang ngangiti na hindi mapanukso, kundi puno ng kapayapaan. Hindi, Isabella. Nagpunta ako rito para sa isang business meeting. Halakak si Isabella. Business meeting? Anong business? Ang pagbebenta ng, ano nga ulit yon? Murang kape sa palengke? Hindi pinansin ni Elara ang kanyang pang-iinsulto. Tumingin siya ng diretso kay Marco, na ngayon ay nakatayo na rin, ang mukha ay hindi maipinta. Salamat sa inyo, sabi ni Elara. Ang boses ay malinaw at walang bahid ng galit. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko sana matutuklasan ang tunay kong halaga. Hindi ko sana malalaman na kaya kong bumuo ng isang bagay na mas tunay at mas mahalaga kaysa sa lahat ng yaman na ipinagmamalaki ninyo. Natigilan si Marco. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ni Elara ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita noon. Hindi takot, hindi galit, kundi awa. Awa para sa kanya. Tumalikod si Elara at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, narinig niya ang huling salita ni Marco. Hindi ka mananalo sa korte, Elara. Sisiguraduhin ko yan. Pag-uwi niya sa Batangas, isang sulat ang naghihintay sa kanya mula sa abogado ni Marco, isang temporary restraining order, isang legal na utos na nagbabawal sa kanya na pumasok sa anumang kontrata o kasunduan na may kinalaman sa lupa habang hindi pa nareresolba ang kaso. Hinarangan siya ni Marco sa bawat sulok. Ang daan patungo sa tagumpay ay tila nagsasara. Model thinking thoughts. Auto-expand to view model thoughts. Chevron right. Sinubukan kong bawiin sulat ng kanyang ina, pero masyado na siyang malakas. Ang mga kasama niya ay nakakatakot. Pinagbantaan niya akong sasaktan ang mga anak ko kung magsusumbong ako. Natakot ako, Elara. Natakot ako para sa'yo. Naramdaman ni Elara ang init ng galit na bumangon mula sa kanyang dibdib. Hindi lang siya ang niloko ni Marco. Niloko nito ang kanyang ina. Pinagbantaan. Pinahirapan. Ang sakit na naramdaman niya sa pagtataksil ni Marco ay biglang naging puot. Hindi ito para sa kanya lang. Ito ay para sa kanyang ina. Nagpatuloy si Elara sa pagbabasa. Ang huling entry ay, ang lupang ito ang ating buhay, ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag mong hahayaang makuha ito ng kahit sino. Babalik ako. Ipaglalaban ko ito. Ito ang huling pangako ko sa iyo, anak. Ngunit hindi na nakabalik ang kanyang ina. Namatay ito ilang linggo pagkatapos isulat ang huling entry. Bigla at misteryoso. Napaigtad si Elara. Ang lahat ng kwento ni Marco tungkol sa kabutihan nito sa kanyang ina, tungkol sa pagmamahal nito sa pamilya, ay pawang kasinungalingan. Isang malaking, nakakasuka na kasinungalingan. Tiningnan ni Elara ang lumang talaarawan. Ang mga lumang pahina ay puno ng mga lihim at katotohanan. Dito nakatago ang matinding paghihirap ng kanyang ina at ang patunay ng pandaraya ni Marco. Ang certificate of title na hawak ni Marco na may pirma ng kanyang ina ay peke. Isa itong krimen. Ma'am Elara, ano po ang nakita ninyo? Tanong ni Andres na kanina patahimik na nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ibinigay ni Elara ang talaarawan kay Andres. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mang Andres, si Marco, niloko niya ang nanay ko. Pinilit niya itong isalin ang lupa sa pangalan niya. Pebrero ang pirma at may banta. Binasa ni Andres ang ilang pahina. Ang kanyang matanda ng mukha ay biglang namutla. Kaya pala palaging malungkot ang iyong ina. At palaging may takot sa mga mata niya. At ang mga lalaking dumadalaw kay Sir Marco, matagal ko na ring pinagtataka ang mga iyon. Ang mga alaala ni Andres ay nagbigay ng mas matibay na pundasyon sa mga revelasyon ng talaarawan. Hindi ito haka-haka. Ito ay katotohanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elara ang isang lakas,
na mas malaki pa sa galit. Ito ay ang lakas ng hustisya, ang lakas ng isang anak na ipinaglalaban ang karangalan ng kanyang ina. Nakalimutan na niya ang pagod, nakalimutan na niya ang takot. Ang tanging nasa isip niya ay ang paghaharap kay Marco, ang pagpapakita sa kanya na ang katotohanan ay laging mananaig. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang tanging gamit na nagkokonekta sa kanya sa mundo sa labas. Kahit mahina ang signal, alam niyang kailangan niyang gawin ito. "Hello, Attorney De Leon," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng pagdududa. Mayroon na tayong panalo, hindi lang para sa lupa, para sa nanay ko. Ang araw ng paglilitis ay dumating. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat at puno ng tensyon. Sa isang panig, nakaupo si Marco kasama ang kanyang magaling at mamahaling abogado. Ang mukha ay puno ng kumpiyansa. Sa kabilang panig, nakaupo si Elara kasama si Attorney De Leon at si Andres. Ang kanilang tanging sandata ay ang katotohanan. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Marco ay naglabas ng mga dokumento, ang pekeng titulo, mga pekeng kasunduan. Lahat ay nagpapatunay na si Marco ang legal na may-ari ng lupa. Sa bawat salita ng abogado, tila lalong lumiliit ang pag-asa ni Elara. Ngunit hindi natinag si Attorney De Leon. Nang siya na ang tumayo, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa korte. "Your Honor," sabi niya, ang ebidensyang ipinakita ng kabilang panig ay isang malaking kasinungalingan. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa korte. Tumaas ang kilay ni Marco. Tila natutuwa pa sa drama na ginagawa ng matandang abogado. "At narito ang aming patunay," sabi ni Attorney De Leon. Inilabas niya ang talaarawan ni Amalia. Ipinakita niya sa hukom ang mga entry, ang mga salitang isinulat ng isang ina na puno ng takot at pighati. Ipinakita niya ang pagkakaiba ng pirma sa talaarawan kumpara sa pirma sa pekeng titulo. Ipinatawag din namin ang isang handwriting expert, patuloy ni Attorney De Leon. Isang babae ang tumayo at nagbigay ng kanyang profesional na opinyon. "The signature on the title is a forgery, Your Honor. A very good one, but undoubtedly fake." Ang kumpiyansa sa mukha ni Marco ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkatuliro. Nagsimula siyang pagpawisan, ngunit hindi pa tapos si Attorney De Leon. "Your Honor, mayroon pa kaming isang testigo?" At tinawag niya ang pangalan na hindi inaasahan ng lahat. Tinatawagan namin sa witness stand si Miss Isabella Reyes. Nagulat ang lahat. Maging si Elara ay hindi makapaniwala. Si Isabella? Ano ang kinalaman niya rito? Si Marco ay napatingin kay Isabella. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagtataka. Si Isabella, na kanina pa tahimik na nakaupo sa likuran, ay dahan-dahang tumayo. Ngunit imbes na maglakad patungo sa witness stand, naglakad siya papalabas ng korte. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya kay Marco at isang malamig na tingin ang ibinigay niya. Isang tingin ng pag-abandona. Naiwan si Marco na tulala. Ang kanyang huling kakampi ay iniwan na siya. Ipinagpatuloy ni Attorney De Leon, "Your Honor, ang totoong dahilan kung bakit gustong makuha ni Mr. Sandoval ang lupa ay hindi para sa development. Ito ay para bayaran ang kanyang malalaking utang sa mga ilegal na nagpapautang. Ang mga taong nagbanta sa ina ni Elara noon. Ang mga taong nagpapatuloy na manakot sa kanya hanggang ngayon. Sa sandaling iyon, ang kaso ay hindi na lang tungkol sa isang piraso ng lupa. Ito ay naging isang kaso ng fraud, forgery, at blackmail. Ang mukha ni Marco ay namutla. Ang kanyang pagpapanggap ay gumuho. Ang kanyang mundo ay bumagsak sa harap ng lahat. Ang hukom ay nagbaba ng kanyang martilyo. Based on the evidence presented, this court declares the transfer of title to Mr. Marco Sandoval as null and void. The rightful owner of the property is
and always has been the family of Miss Elara Sandoval. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa korte. Niyakap ni Elara si Attorney De Leon at si Andres. Ang luha ng tagumpay ay dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi pa doon natapos. Furthermore, sabi ng hukom, this court recommends a full investigation into the criminal charges of forgery and coercion against Mr. Marco Sandoval. 2 pulis ang lumapit kay Marco at pinusasan siya. Habang dinadala siya palabas, napatingin siya kay Elara. Sa kanyang mga mata, wala nang pagmamataas, tanging pagkatalo at pagsisisi. Paglabas ni Elara sa korte, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha, isang bagong simula. Huminga siya ng malalim, isang hininga ng kalayaan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Si Mr. Ben Reyes. "Hello," sagot ni Elara. Isang ngiti ang nasa kanyang labi. "Congratulations, Elara! I was there! I saw everything!" Sabi ni Mr. Reyes, ang boses ay puno ng paghanga. "Ang kontrata ay handa na. We want to place an exclusive order for your first entire harvest." Ang tagumpay ay mas matamis pa sa pinakamatamis na kape. Ilang buwan ang lumipas. Ang coffee plantation sa Batangas ay hindi na ang lugar ng pagkasira na sinapit ni Elara noon. Sa tulong ng komunidad at ng pondo mula kay Mr. Reyes, ang lupain ay nagbago. Ang lumang bahay ay inayos, ang bubong ay pinalitan, at ang mga puno ng kape ay masiglang namumunga, nagbibigay ng kakaibang amoy na puno ng pag-asa. Ang Kape Hiraya ay inilunsad sa Maynila. Hindi ito isang simpleng coffee brand. Ito ay isang kwento, ang kwento ng isang babaeng galing sa luho, itinakwil at muling bumangon mula sa lupa. Sa launching event, nakasuot si Elara ng isang simpleng Filipiniana dress. Ngunit ang kanyang tindig ay mas matatag pa kaysa sa anumang CEO ng malalaking kumpanya. Nang tumayo siya sa entablado, hindi na siya umiyak. Ngumiti siya. Ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay. Ang akala ko, ang aking halaga, ay nakasalalay sa kung sino ang asawa ko at kung ano ang mga tatak ng damit na suot ko, sabi niya. Ngunit dito ko natutunan, sa lupain na ito, na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa anumang mabibili. Ito ay nasa lakas na makita ang pag-asa sa gitna ng unos at ang kakayahang muling magtanim mula sa mga bubog ng kahapon. Ang kanyang produkto ay naging isang pambansang sensasyon. Ang lumang barako, ang kape na may kaluluwa, ay nagbabalik. Bumalik si Elara sa Batangas. Hindi na siya bumalik sa Maynila upang mamuhay. Ang Batangas na ang kanyang tahanan. Isang hapon, nakaupo siya sa harap ng bago at maayos na bahay. Pinapanood ang kanyang mga anak na tumatakbo sa kalawakan. Masaya sila. Malaya. Natutunan na nilang mahalin ang bukid at ang simpleng buhay. Lumapit si Andres. "Maganda ang ani ngayon, Ma'am Elara. Ang pinakamaganda sa loob ng ilang taon." Ngumiti si Elara. "Salamat, Mang Andres. Salamat sa lahat." "Wala iyon, Ma'am Elara. Tinupad ko lang ang pangako ko sa iyong ina. At masaya akong makita kang matagumpay." Naglakad sila sa gitna ng mga puno ng kape habang papalubog ang araw. Ang mga kulay ng langit ay kasing ganda ng pagbabago sa buhay ni Elara. "Mang Andres," sabi ni Elara, "ang tagumpay na ito ay hindi ko lang. Ito ay tagumpay ng komunidad at tagumpay ito ng nanay ko." Habang naglalakad, may kung anong naalala si Elara. Si Marco. Si Marco ay nasa kulungan na, nahaharap sa maraming kaso. "Hindi ka na ba nagagalit, Ma'am Elara?" tanong ni Andres. Tumingin si Elara sa malayo, sa abot tanaw. "Matagal ko nang pinalaya ang galit ko, Mang Andres," sabi niya. "Dapat kong patawarin si Marco, hindi dahil sa karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Kung hindi niya ako itinapon, hinding-hindi ko makikita ang Kape Hiraya. Hinding-hindi ko makikilala ang tunay kong sarili." Ang kanyang pagpapatawad ay hindi para kay Marco,
Ito ay isang regalo para sa kanyang sarili, ang kanyang tunay na kalayaan. Sa huling bahagi ng araw, umakyat si Elara sa beranda. Naupo siya sa isang silya at kumuha ng isang tabo ng kapehiraya. Ang amoy ay bumalot sa kanya, ang pait ng simula, ang tamis ng tagumpay, at ang kapayapaan ng pag-asa. Humigop siya. Ang lasa ay matapang at malalim. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ay naglaho. Wala na siyang asawa, ngunit meron siyang pamilya. Wala na siyang mansyon, ngunit meron siyang tahanan. Wala na siyang kayamanan, ngunit meron siyang sarili niyang pag-aari. Isang di masusukat na mana ng pag-asa at pananampalataya. Pumikit siya at ngumiti. Sa wakas, siya ay nasa bahay, ganap na malaya at kumpleto.